Okay, next naman ay ang paglalagay ng mga butas. Yung mga butas na ilalagay natin dito ay may kanya-kanyang function. So maglalagay tayo dito ng butas para ito yung magiging drainage. Kapag nagdilig tayo dito, hindi mai-stuck yung tubig. So maglalagay po tayo dito ng butas. Gagamit tayo ng soldering iron. Ito yung mga nabibili sa talipapa o kaya naman ay sa hardware. So maglagay lang tayo kahit mga 3 butas. May mga panahon halimbawa kapag ang halaman ay malaki na, yung mga ugat ay naiipon dito at ito ay maaaring bumara at hindi makalabas yung tubig. So ang gagawin natin, maglalagay din tayo dito ng mga butas para sa additional na drainage. Para kung sakali man na itong parte na ito ay matabunan na ng ugat, meron pang ibang butas na pwedeng labasan ng tubig. So maglagay lang tayo ng mga ilang butas para lang hindi ma-stuck yung tubig kung sakaling magbara na yung ugat doon sa takip ng bote. Okay, so dito po sa parting ito, kung ang self-watering ay isasabit po natin, maglalagay tayo ng tamsi. So maglalagay tayo dito sa magkabilang dulo ng butas. So ang gagawin lang natin, hanapin lang natin yung dugtungan. Meron pong dugtungan yan. Mapapansin nyo, meron siyang guhit dito. So dito tayo sa tapat na ito magbubutas hanggang doon sa kabila. Para masigurado lang natin na pantay yung pagsabit natin. Okay. At dito naman sa bandang ibaba ng bote na dito mai-stuck yung tubig, kapag halimbawa ay continuous yung ulan, maaaring mapuno ito ng tubig. So kapag napuno ang tubig, halimbawa nakaganito po siya, kapag sobrang yung araw-araw na pag-ulan, maaaring mapuno ito. So kapag bumigat siya, maaaring bumagsak. So maglalagay tayo dito ng butas. Ito yung magiging water level para hindi mapuno yung bote ng tubig at para hindi bumigat. So maglagay lang po tayo ng isa o dalawang butas para ito po yung magsisilbing drainage. At kapag nabutasan na natin, ang gawin lang natin ay pagpatungin yung dalawa para mas mahigpit yung pagpatong niya na hindi siya basta-basta mahuhulog o kahit na mapuno yung tubig dito hindi basta malalaglag. Kung mapapansin nyo dito ay merong parang kanal. Meron din dito parang kanal siya. So pagtatapatin nyo lang para ito yung parang magsisilbing lock para mas mahigpit yung kapit ng bandang ibaba ng bote doon sa bandang itaas. Ayan po, gawa na ang ating self-watering. So, pwede na kayong maglagay ng lupa at pwede na nating magamit, isabit natin sa ating garden o kung ano pa man yung mga gusto nyong itanim, naka-ready na po siya. Ngayon naman ay magtatanim tayo ng pak choy gamit ang ginawa nating self-watering pet bottle. Ang pak choy ay isang uri ng madahong gulay na kapamilya ng pechay. Isa sa mga itinuturing na fast-growing vegetable dahil hindi lalagpas ng 1 buwan, maaari na itong anihin. Ito ay madalas na ginagamit sa ating kusina kung paano natin ginagamit ang pechay. At ang mga maliliit na dahon nito ay maaari nating gawing salad. Maglagay ng 1 pulgadang kapal ng lupa sa isang malapad na container. Ikalat ang mga buto at pagkatapos ay bahagyang tabunan ng lupa. Tandaan lamang po natin na ang kapal ng lupa na nasa ibabaw ng buto ay hindi dapat lumagpas sa 3 mm. Ang sobrang lalim ng mga buto ay magpapaantala sa pagtubo. Gumamit ng sprayer upang mabasa ang lupa at gawin ito sa tuwing matutuyo. Ilagay sa isang lugar na may sapat na liwanag mula sa araw. Pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. Maaari nang magsagawa ng paglilipat tanim. Maging maingat sa pagsasagawa nito at iwasan na maputol ang mga maliliit na ugat. Gumamit ng anumang bagay na makakatulong upang maiangat ang mga binhi. Ito ay dapat na ginagawa din sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Dahil kapag nagsasagawa ng transplanting, nakakaranas ang mga binhi ng stress at hindi makakatulong kapag sila ay nasisikatan ng araw. Pagkatapos ng paglilipat tanim ay agad itong basain ng lupa.
Muli ay gumamit tayo ng sprayer upang hindi gaano magalaw ang mga ugat. Gawin ito habang ang mga binhi ay maliliit pa at saka na lamang damihan ang tubig batay sa kanilang pangangailangan. Ang pak choy ay mabilis na lumaki at kagaya ng ating nabanggit, sa loob lamang ng hindi higit sa isang buwan, maaari na itong anihin. At upang mas matagal nating mapakinabangan, anihin lamang ang mga malalaking dahon upang magkaroon pa ng pagkakataong lumaki ang mga maliliit na dahon na nasa gitna. Susunod ay tatalakayin natin kung paano tayo makakapagtanim ng labanos sa mga bote lamang ng soft drinks. Ang labanos ay isa sa pangunahing sangkap sa maraming lutuin at may mga panahon na mahal ito kung bibilin sa palengke. Pero maaari tayong makapagtanim nito kahit wala tayong malaking lugar sa bahay. Tatalakayin po natin yan sa atin pong pagbabalik.